Sa isang tahanan sa bayan ng Malinis ay nakatira si Pilo at ang kanyang pamilya. Si Pilo ay isang pilyong bata at madalas ay hindi siya nakikinig sa mga bilin sa kanya ng nakatatanda. Halos araw-araw siyang binibilinan ng kanyang nanay at tatay na huwag masyadong pilyo upang siya ay hindi mapahamak. Opo, yan naman ang palaging sagot niya kina nanay at tatay. Isang araw, habang abala si nanay at tatay sa gawaing bahay, si Pilo ay naglalaro sa kanilang likod bahay. Pilo, anak, maglilinis at maglalaba lamang ako ha. Maglaro ka lamang muna riyan at huwag masyadong makulit. Maghugas din ka agad ng kamay bago kumain ha. Bilin ni nanay. Opo, nanay. Masayang sagot naman ni Pilo. Nawili sa paglalaro sa likod bahay si Pilo. Hindi niya namalayan ng oras hanggang sa tinawag na siya ni nanay upang kumain ng pananghalian. Dali-dali siyang tumayo at pumunta sa hapagkainan. Naalala niya ang bilin sa kanya ni nanay na siya ay maghugas ng kamay. Ngunit isinawalang bahala niya ito. Masayang-masaya siyang kumain ng tanghalian. Makalipas ang ilang oras, aray ko, nanay, sobrang sakit po ng tiyan ko. Naiiyak na palahaw ni Pilo. Agad-agad naman siyang nilapitan ni nanay at sinapo ang kanyang noo. Naku anak, inaapoy ka na ng lagnat. Ano bang nangyari sa iyo? Nag-aalalang tanong ni nanay. Aray ko po. Nanay, sobrang sakit po talaga ng tiyan ko. Mas malakas na palahaw ni Pilo. Dahil sa malakas na palahaw ni Pilo, ay napagdesisyonan ni nanay at tatay na dalhin na siya sa ospital. Nang makarating sila sa ospital, ay agad siyang ginamot ng mga magagaling na doktor. At doon, nalaman nilang nagkaroon ng amoeba sa tiyan ni Pilo. Nakakain daw siya ng marumi. Iyon ang sabi ng doktor. Naiiyak na humarap si Pilo kay nanay at tatay. Nanay, tatay, patawad po. Kaninang tanghali po ay kumain ako. Ngunit hindi po ako naghugas ng kamay. Pasensya na po. Hindi ko na po uulitin. Simula po ngayon, ay lagi na po akong makikinig sa lahat ng bilin po ninyo. Naiiyak na pag-amin ni Pilo kina nanay at tatay.